Di ba? 50,000, nakalagay palagi yan sa dokumento na any violation is 50,000 ang penalty niya. So kung may binding conditions dyan na hindi mo natupad, 20 times 50, that is 1 million. Pero yon, may bago rin naman tayong mga administrative orders na nag-set ng limit yan. Hindi naman yung parang ano tayo parang huli ka agad. Depende yan sa degree of violation. So, we impose sanctions in order to enforce the law. Yan naman talaga kailangan sa atin Ang mga Pilipino kasi, pag may batas na walang sanction, hindi natatakot. Kami naman, ayaw din naman namin na mag-impose ng sanction kasi that is gaya sa kanila, ng mga maliit ng mga commercial yan, yung mga mabuti, yung mga mayayaman, mga corporate. But for this maliliit na mga negosyante na gusto lang naman na makakumita ng konti, a 50,000 penalty is a big burden on them. But we cannot just outright issue a penalty. Dinadaan pa natin ang due process. Okay, sir? Nalagay po tayo. Pasabot na no screening activities shall be done at the waterways and along both banks of the river to avoid sedation. In the local... Which is very correct. Kasi kung magagawa ka ng screening na mai-impede mo yung tubig, definitely maghahanap yan kung saan pupunta yung tubig. Baka tamaan yung footing na ng tulay o yan ang mga river banks. But yun nga sinasabi ko na this is to be complied with the proponents. Kasi hindi 24 hours nandyan ang EB. Kaya nga nire-require namin sila to secure permits from the concerned agencies. Kasi yung mga permits na yan ang magmumonitor sa kanila regularly. Napakalaki po ang role ng local government unit dito. Kasi they cannot even operate. Even mag-issue kami ng 10 ECC dyan sa area na yan. Kung hindi mag-issue ng business permit ang locality, they can never operate. Basically, this is verification by the local government unit. Correct. And the monitoring. In this case, is provincial government. Base sa record na sinusubmit sa atin dito. Monitoring.